Alam niyo po mga kababayan, no, kung bakit ang bilis, sobrang bilis ng pagyaman ni Diskaya sa kanyang negosyo dyan sa flood control na yan. Kasi nga po mga kababayan, ang katotohanan dyan ay sobrang lakas kasi niya sa DPWH. Yan ang katotohanan dyan. Alam mo ba kung bakit siya malakas? Kasi nung panahon ni Digong, panahon ng kasi inamin niya na 2016 siya nag-umpisa, di ba? Panahon pa lang daw ni Digong, mga kababayan, ay napakalakas na ni Diskaya sa loob ng DPWH. Bakit? Bakit ganung karami? Kasi sabi ni Diskaya, higit 400 flood control na po ang kanyang nagawa. Bakit ganun kadami? At lahat ng kanyang company na Siam ay sabay-sabay nakakakuha ng mga proyekto mula sa DPWH. Kasi nga po, may pa-advance mula sa kanya na 40% sa mga DPWH kung sino man ang kanyang transaction dyan sa loob. Yan ang katotohanan dyan. Hindi ako ang nag-ano niyan, hindi ako nagsasabi na ganyan. Baka mamaya tayo pag-anuhan ni Diskaya. Ang kunikwento natin dito, yung sinasabi ni Jingo Estrada sa kanyang, dyan sa Senate hearing nila, na mayroon ebidensya itong si Senador Jingo Estrada na 40% ang kanyang pa-advance sa mga DPWH. Kung 40% yan mga kababayan, no, imagine nyo na lang. Talagang kung ikaw ang DPWH, ito hindi ito panahon ni Dizon ito yung mga panahon nila Mark Villar, tapos yung pinalitan, yung pumalit kay Mark Villar, at yung kay Dizon, yung kay Bunuan, mga kababayan, ay di umano, ayon dito kay Jingo Estrada, 40% ang padulas ni Diskaya sa DPWH pa lang. Ganyan po katindi mga kababayan. Talagang kung ikaw yung DPWH, kahit hindi ka korap, mapapasana all ka na lang talaga. Laki nun 40%. Diba? Siyempre dahil 40% ang kanyang padulas sa DPWH pa lang, talagang siya kanya na mapupunta yung proyekto na yan. Ang problema dito, dahil malaki ang bigay niya, substandard na agad ang kanyang gagawin na proyekto. Kasi, paano si Eddie? Sasabi ni Diskaya, tika lang, paano si Eddie kung, di ba, binigyan ko na sila, paano naman si Eddie? Sabi naman ng kanyang mister, mahal, sino si Eddie? Eddie tayo. Meron pa tayong bibili na 3 luxury cars next year. Kailangan din natin na kumita. Para mabilis, ipapakyaw natin yan ng mababa lang. Bahala na sila dumiskarte dyan kung paano nila gagawin yan kahit gumuho pa yan.
Ang importante, kumita si Eddie. Sasabihin naman ni Mister, mahal, paano si Patty? Sasabihin na naman ni Diskaya, Sara Diskaya, sinong Patty? Pati politiko. Ay, mahal kasama na yung ano dun. Kasama na yung kasama na sila dun sa 40%. Kasi sa 100%, 40% ang ibinigay natin sa DPWH. Tapos, ang maternal sa atin 60%. Paano naman si Patty? Tapos, paano naman si Eddie? Di wala na tayo. Kung ibubuhos lahat natin yan sa flood control, kaya tipirin nyo yung flood control substandard, hayaan mo gumuho yan. Mayroon pa naman next year. Yan po mga kababayan, ang masakit na katotohanan. Katulad ng ito, si Senador Jinggoy ang nagsabi dyan. Pakinggan natin. Pasok ka, Senador Jinggoy. Ipakita mo kay Diskaya ang evidence. May padulas daw ang mga Diskaya sa mga opisyal ng DPWH para makasungkit ng mga proyekto. 40% advance cut umano ayon sa isang senador. Yan ang agenda report ni Hannity. Bigyan siya na 40% advance yan. Yun sa mga officialis ng DPWH. Ay, pinapatulog. Ganyan daw ang diskarte ni Sara Diskaya para makakuha ng proyekto ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Itinanggi ng tinaguriang flood control queen na may ganito siyang mga transaksyon sa DPWH. Pero may hawak daw na ebidensya ang senador para patunayan ito. Magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Mamin ka na. Wala po ako talagang... Kasi hindi po ako nakikipag-transact with the DPWH. At the end of the day... Una nang sinabi ni Diskaya na may kakilala siya sa DPWH Bulacan at Laguna pero hindi niya pinangalanan ng mga ito. At dahil under oath si Diskaya, posible siyang makontempt o maditine dahil sa umano'y pagsisinungaling ayon kay Estrada. Her statement is full of inconsistencies. Ano ko na nakita mo? Sabi niya, sa Alpha and Omega lang siya tapos ang sila na ako, si Safety Marines and Jared nag-invest na operation of the claimants. No comment ang kanyang legal counsel matapos tanungin ng BNC kung totoo ito. Pinuna rin ni Estrada ang paiba-ibang sagot ni Diskaya sa kung nagmamay-ari ba siya ng St. Timothy at iba pang construction firms. Pero natuklasan ng senador na mga kamag-anak niya rin ang kumukontrol nito. Una na ring binunyag ng ilang mga senador na posibleng dummy contractor lang ang St. Timothy o pampronta ng posibleng mas malaki pang korporasyon. No comment din ng Diskaya camp dito at nirerespeto raw nila ang opinyon ng mga mambabatas. Si Roma Rimando ang manager ng St. Timothy na pamangkin ni Curly, ang asawa ni Sara Diskaya. Inaasahang dadalo na rin si Curly sa third hearing ng Senado sa September 8 matapos siyang ipasabpina ngayong linggo. Para sa agenda, Hannity, Bilyonaryo News Channel. Diba? Yan yung mga kababayan, ang style ng mga Diskaya. Magbibigay ng porsyento sa DPWH pa lang para sureball na sa kanila mapupunta ang proyekto na ito. Diba? Sureball yun. Tapos, syempre, kasi malaki ang bigay niya sa DPWH pa lang, substandard na agad yan ang gagawin niya. O kaya ipapakyaw niya sa mga kontraktista rin ng mga maliliit, katulad ng mga foreman,
'di ba? Para siyempre si Superman, hindi naman po pwede na hindi rin siya kikita. Kaya titipirin niya lalo yan. Bubuhusan na lang niya yan na walang bakal. Tapos tipid sa simento. Yung tipong pag hinawakan mo, durog agad. Pag tinamaan ng tubig, wasak agad. Sabi naman ng Diskaya, okay lang yan. May next year pa naman eh. Kaya madali yan natin papalitan. Sa susunod na taon na lang ulit tayo gagawa dyan. Yeah? Ganon na ganon yan mga kababayan, yung mga style. Kaya wala. Ang babagsik nila sa mga pagnanakaw na yan. Sana mapanagot talaga itong mga hayop na ito sa kawalangian. Kasi magugulat ka kung paano bumilis ang kanyang pag-asenso. 3 beses sa isang taon bumili ng sasakyan na luxury cars. Grabe. Tinalo pa sila Henry C. Tinalo pa sila lahat ng mga bilyonaryo dyan. Ay tinalo pa sa pagbili ng mga luxury cars na yan, mga babae na. Kaya pala sa Pilipinas, naglilipan na yung mga sports car, mga Ferrari. Akala natin talagang sila, matitino talaga, yung pala galing sa mga nakakaw pala putik na yan. Diba? Nagigigil talaga ako. Alright. Ay, mga kababayan, abang-abangan lang natin. Siyempre, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel natin, paki-subscribe sa like po at paki-share na rin po. Salamat po sa inyong pagtitiwala. Mabuhay ang Pilipinas.